Ito ang nakakahiyang moment sa administrasyong Marcos, mga kababayan. Bagamat alam na natin na napakaraming nakakahiyang moment sa administrasyon niya, isa na ho dito, itong maanumalyang flood control project at malalang korupsyon sa ating bansa, mga kababayan. Ito ho, isang oras pa lamang po ang nakakalipas, mga kababayan, mula po ng sumambulat ito ngayon sa social media at sa mga mainstream media. Kumbaga, mga kababayan, grasya na, disgrasya pa. Pera na, naging bato pa. At nanakawin na sana, naudlot pa, mga kababayan. Ito pong pag-atras ng South Korean President, mga kababayan, sa naging kasunduan nila ni Bongbong Marcos, mga kababayan, na nagkakahalaga po. Kung daw nagkakamali, napakalaking halaga ho nito, mga kababayan. Kung daw nagkakamali, nasa, ito, andi dito yung balita 7 trillion pesos sana, mga kababayan. Binawi. Binawi ng South Korean President, mga kababayan, kasi nga natunugan na matindi pa lang korupsyon sa Pilipinas. Kung itutuloy kong bitawan itong 7 trillion na ito na mula sa aking mga kababayan na taxpayer, sisingilin ako, madadamay at masabihang corrupt din ako. Ayun, binawi, mga kababayan. Bagamat hindi pa naman po hawak ng gobyerno ng Pilipinas ang 7 trillion pesos, hindi pesos, kung na nagkakamali, dollar yata ito. Basta malaking halaga ho ito, mga kababayan. Hindi po hawak ng Pilipinas, pero meron na pong mga agreement. Meron na pong kasulatan. Kumaga, napagkasunduan na. Ang kulang na lamang po, siguro, itatransfer na lang yung pera at magtutuloy-tuloy na sila kung ano man itong plano ni Marcos. Natunugan nga, teka, daming kawatan sa inyo. Atras. Hindi pinagkatiwalaan si Bongbong. Ito, mga babayan, basahin ko lang muna yung caption ng Duterte Youth Party List kasi ang ganda po ng naging caption niya ito po ang nakatawag sa akin ng pansin kasi kung didiretso tayo doon sa Facebook account nung taga-Korea, mga kababayan, hindi ho natin maiintindihan kasi Korean po. Bagamat may translate, mamaya babasahin ko rin. Ito sabi Korean President personally orders a stop of foreign assistance to the Philippines because he said Korean fund might be plundered by Philippine politics. Kita niyo na. Andali, mananakaw lang yan pera ito ng mga kababayan ko mula ito sa mga taxpayer money, tapos ilalaga ko dyan sa Pilipinas. Nanakawin lang naman pala ng mga politician dyan. Baka si Marcos kasama. Ito po yung mismong mga kababayan, yung naging post po, di umano ito ng Korean President. South Korean pala. Ayan pakita ko muna sa inyo. Ayan sandali. Para maipakita, baka sabihin ng mga bangag na mga BBM ayan Korean yung sulat. Ayan ayan, Korean yung sulat. Mga bangag bangag supporter. Hindi kami gumagawa ng fake news. Baka sabihin nyo, gawa-gawa lang namin yan. Ayan, aliwanag may translate. Ayan, may translate. Pipindutin natin yung translate para mabasa ko. Ayan, sabi dito, madilim, liliwanagan ko lang. It has been ordered to immediately stop proceedings for the business in question that has been identified
o identified as a fraudulent business. Ayan. The most fortunate thing is that the business has not yet been completed. So, business expenses such as supporting the Foreign Economic Cooperation Fund o EDCF have not been spent, mga kababayan. No. It has a great significance in the fact that it has prevented the risk of poverty and corruption in advance without wasting a 7 trillion won in taxes unnecessarily, mga kababayan. Magaling itong presidente ng South Korean. No, hindi niya isa sa alang-alang yung pera nila, yung pondo nila na mula sa mga taxpayer money ng kanilang mga kababayan. Marunong magmasid ba? No? Hindi basta-basta nagbibitaw ng pera ng hindi pinagmamasdan yung isang bansa kung okay ba ang takbo ng kanilang ekonomiya, wala bang kawatan. Ganun ba? Nakikita ko kaagad nila, buti na lang. Kung hindi, madadamay pa itong presidente ng South Korean, mga kababayan. Halimbawa, naibitaw na. No? Tapos nanakaw na ng mga politician sa bansa natin. Siyempre, hahanapin po sa kanya yan, ng kanyang mga kababayan. Walang maibigay. Walang maisole. Ano mangyayari? Palalayasin, pabababain din sa pwesto yung South Korean president. Buti ho, nagmasid. Sa atin ho, mga kababayan, Maharlika Investment Fund, nasaan na yon? Kung di ako nagkakamali, 500 billion ang halaga nun, mga kababayan. 500 billion. Napakalaking bagay ho niyan. Napakalaking pera ho niyan. Mula po yan sa atin. Nasaan na? Yung mga offenses na yan, hindi lang yan itong mga flood control project na kapabayaan din ng Pangulo Mga kababayan, kung sa ibang bansa yan, presidente ng Japan, South Korea o saan mang bansa pa, mahihiya na sila Sila ni mismo ang bababa sa pwesto, magre-resign, manghihingi ng tawad sa kanyang mga kababayan. Kasi failure ang kanyang pamamalakad, palpak ang kanyang pamumuno. Dito sa atin, lintik ho ang mga palpak na nangyayari. Yung presidente, ang tigas ng bagang, ayaw bumaba, mga baba. Ang kapal ng muka. Wala namang nagawa, di ba? Wala nagawa. Puro palpak ang kanyang administrasyon, napakaraming anomalya. Maliban sa flood control project, yung Maharlika Investment Fund, nasaan na? At marami pang iba. Pero, kapitoko ang sarap murahin ng put. Di ba, mga kababayan? Eto pa. The media is the observer of power and the salt that prevents corruption in society. It plays a key role in achieving a just world, mga kababayan. Mabuti po ang media sa kanila. Hindi ho bias. Talagang nakatutok sa mga politiko at hindi binabayaran ng mga politiko. No ho. Dito ho sa atin, yung mga media binabayaran para sumasang-ayon doon sa mga sinasabi ng mga politikong kawatan. Siyempre, matik, ang magbabayad doon sa mga media, yung mga politikong kawatan kasi meron niyang pangsariling interes. Sana dito sa bansa, ewan ko lang kung meron ng batas na ganito o wala, sana merong isang mambabatas na gumawa ng batas, no? Na kapag ka merong isang politician na magtangkang manuhol, gaano man kalaki yan, gaano man kalaki, ang isusuhol niya doon sa mainstream media para palabasing totoo itong mga peking ginagawa niya, mga maling ginagawa niya para linisin ang kanyang pangalan, sana pwedeng idemanda ng mainstream media, yung politiko. At yung ibabayad niya, magiging triple ang
kumbaga, kumbaga yung politician pa. Yan, di ba, ako, politician ako, mainstream media, susuhulan ko ng 1 million. Dinimanda ako nung tawag nito, mainstream media, dinimanda ako. Napatunayan ko sa korte. Kasi kompleto, may mga dokumento akong hawak, may mga conversation kami, may mga email at kung ano-ano pang mga dokumentong hawak ko na nagpapatunay na itong si politiko number 1 ay binabayaran ako ng 1 milyon para pabanguhin ko yung kanyang pangalan. Ganun ba? Kahit hindi naman totoo, kahit kawatan naman siya. Napatunayan ko sa korte. Ang mangyayari, etong si politiko number 1, no? 1 na lang pangalan, kung magkano yung ibinayad niya doon sa mainstream media, babayaran niya ng triple at makukulong pa siya ng habang buhay. Sana merong ganyang batas sa ating bansa para matigil, no? Para matigil yung mga bayaran sa mga mainstream media. Kasi kung ako mainstream media ako, babayaran ako ni politiko, mas gugustuhin ko na lang i-demanda siya. Kasi yung ibabayad niya sa aking 1 milyon, magiging 3 milyon. Kasi nasa batas yan Batas na yan At higit sa lahat, makukulong siya. Bibigyan pa ako ng proteksyon ng gobyerno. Makalabas ng ibang bansa para hindi na mahabol ng mga politikong isinuplong ko. Sana may ganun, no? Sana may ganun ba para walang mainstream media nababayaran. Siyempre, iisipin ng politiko, teka, babayaran pa ba natin to? Magiging triple patuloy yung magiging bayad natin ito kapag ka nagsumbong yan. Walang magtatangkang magbabayad. Di ba? Sana may batas na ganyan, mga kababayan. No? Kaso wala Walang mambabatas na nakaisip ng ganyan. Kasi baka pati sila, handa rin silang magbayad. Ano sa palagay ninyo? Ito pa. I express my deepest gratitude to the coverage and efforts of the media for spreading the truth and ensuring the people's right to know through his investigate report. Diba? Ganon sa kanila. Ganon ang mainstream media sa kanila. Tapat. Talagang ipinapakita sa sambayanang mga Korean, sa mga kababayan nilang mga Koreano, na ito ang nagaganap ngayon. Ito, totoo, ito, walang bayad, ito, walang bias, walang bayad, walang bias. Ganon. Sa Pilipinas, iba hawak sila ng mga politiko Yung mga mainstream media, paano? Pinagmamay-arian.